Magandang oras mga kababayan, mga katiyats. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Itong balita ng ating ka-vlogger na si Juan Historiador. Well, ayon sa kanya ay ang China daw ay naghikahos na ngayon. Ang ekonomiya ay bumagsak at hindi lang yan, merong malaking exodus na nangyari. Ano ba itong exodus? Ito yung pag-alisan ng mga nagsialis na ang mga investors sa China. Kaya ilang taon lang galing ngayon ay siguradong lagapak ang pagbagsak ng ekonomiya ng China. Narito si Juan Historiador ating pakinggan. Patuloy na lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Tingnan ninyo, ang sabi po ng mga economists sees 6.2% growth for Philippine economy in fourth quarter 2024. Kita ninyo mga ka-istorya, lalong umangat ang ekonomiya natin Sa China, nasa 5-something% lang ang economic growth sa kanila. Tayo, 6.2%. Basahin nga natin. The Philippine economy likely grew by over 6% in the fourth quarter of 2024, driven by consumer spending and services growth, an economist said. Yung tinatawag na consumer spending, yan po yan mga ka-istorya, yung mga tao, may panggastos, may pambili. Ang mga mamamayang Pilipino yan. Bakit may pambili? Bakit may panggastos? May trabaho. Kumikita ng maayos. Diba, mga ka-istorya? Ang ganda ng balitang yun In a Viber message to the Philippine News Agency on Friday, Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort said Philippine economic growth likely settled at 6.2% in the fourth quarter of last year, bringing the full year gross domestic product growth expansion to 5.9%. Due to the seasonal increase in demand during the Christmas season, consumer spending would be one major contributor to growth amid easing inflation. Consumer spending accounting 72, samantalang sa China, yung consumer spending, wala, bagsak mga ka-istorya Wala. Ang ganda ng mga sinasabi ng mga eksperto. Ayan, so idagdag ko lang dyan ang nangyayari ngayon sa China, yung kanilang mga teenagers, yung mga medyo may kabataan pa na mga edad, sabihin natin 20 to 40, ay wala ng mga trabaho at makikita natin nasa daan. Ano bang ginagawa nila sa mga kalye? Gumagawa sila ng live streaming sa YouTube. Ang YouTube ang ginawa nilang pangkabuhayan. Sa Amerika ang YouTube ay dapat doon sila sa TikTok kasi China ang TikTok, di ba? Ang YouTube ay nagbigay ng trabaho sa mga Chinese vloggers at mga content creator na katulad ngayon makikita natin sa mga daan, sa kalye, sa labas ng mga bahay nila, doon sila nag-live streaming ang mga Chinese vloggers and creator contents. Kaya diyan natin makikita na walang nagtatrabaho, wala na. Sa mga opisina, konti na lang. Sa mga pabrika, nagsialisa na Wala na ang mga investors, nagsialisa na. Pull out na ang kanilang mga kumpanya and investment. Sarado na. Kaya yung pera ngayon ng China, yun yung naipon nila ng matagal na panahon na sila yung number 1 ng economy sa Asia. Dahil maraming ang investors. So ang sikreto ng paglago ng isang bansa ay kapag maraming investors na pumasok. Katulad ngayon sa Pilipinas, kaya nagiging 6.2% ang ating growth rate kumpara sa China na nasa 4.4% na lamang ang kanilang growth rate. Lumagapak sila, bumagsak, nag-dive. Ano ba ang nangyari? Dahil kapag mayroong isang bansang tataas, mayroon ding isang bansang babagsak. Diba? At ang Pilipinas ay patuloy na tumataas, pangalawa sa India, naiwan ang China. Kaya, nakarma ang China dahil sa Pilipinas kasi inaapi tayo Inaapi nila ang lugar na tinatawag na the land of Ophir. Ito yung parang holy land sa Biblia, ang land of Ophir. Dito kinukuha ang mga ginto ni Haring Solomon. At hindi lang yan, ang Pilipinas ay binansagang the Garden of Eden ng mga Bible scholar. Okay, balik tayo kay Juan Historiador. Mga ka-istorya, tungkol po sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Kumparahin natin uli sa China. China,
faces harsh dilemma as yuan comes under pressure. Weaker currency could help offset tariffs and economic weakness but risk capital flight. Bagsak po ang pera ng China. Ayan. Pati yung currency nila mahina. Oo. China's overqualified youth taking jobs as drivers, laborers, and film extras. Ito yung mga newly graduate sa kolehiyo sa China. Noong nakaraang taon, 21% ang unemployment rate ng youth unemployment rate sa China. Ngayon, humigit kumulang nasa 20% pa rin, mga kaistorya. Mataas pa rin. Hindi mabigyan ng patrabaho, mga professional, ang ganda ng kurso, napipilitan nilang magtrabaho bilang Laborer. drivers. Laborers, mga karaniwan sa construction, mga kaistorya. Ganun yun eh. Oo, ibig sabihin, maganda sa Pilipinas kumpara sa China. China is now a country with a high school handyman, has a master's degree in physics, a cleaner is qualified in environmental planning, a delivery driver studied. Yun nga, matataas ang kurso pero yung pinasukang trabaho. Bakit? Hindi kayang bigyan ng gobyerno nila ng patrabaho eh. Kung ano na lang yung available na trabaho dyan, pinapasukan na nila kaysa naman tumambay, hindi kumita. Ayan, so ibig sabihin, walang mapasukan. Sarado ang mga kumpanya. Kaya yung mga kurso ng mga engineer, chemical engineer, ganyan, philosophy, doktor, ay walang mapasukan dahil nga nag-exodus na. Ibig sabihin ng exodus, yung sa Biblia na word yan, na ang mga tao ay naglalakbay papuntang ibang bansa. Ang exodus from Egypt to the Holy Land, yun. At itong exodus naman, ang umalis dyan ay yung mga investors ang nag-exodus. At karamihan ng investors narito na sa Pilipinas eh. Kaya ang Pilipinas ang lilipol sa China. Ang Pilipinas ang nagbigay ng problema ngayon sa China dahil ang Pilipinas na ang tinitingnan ngayon ng mga investors. Kasi narito na, Elon Musk, number 1 yan, narito na. Mark Zuckerberg, meron na rin investment. Bill Gates, meron na rin dito. Pero hindi pa na-disclose yan kung saan. Pero lahat ng kanilang mga mata ay they are eyeing on the Philippines. So katulad din ng ibang investors, Pilipinas ng paglalagyan nila. Habang nandyan si PBBM, welcome ang lahat ng investors sa buong mundo. Hindi katulad kay Digong, China lamang ang kailangang investors niya. At hindi siya kumuha sa iba. Di ba? Yan mo makikita na talagang binibenta ni Digong sa China pati ang kaluluwa ng mga Pilipino. Kaya ito, dumating ang tagapagligtas natin. Walang iba, PBBM. Okay, so balik tayo kay Juan, historiador. Di po ba? Ikaw ba naman mga ka-istorya? Gugustuhin mo ba sa bansang ganyan tumira? Youth unemployment had been nudging 20% before the way of measuring the figures was altered to make the situation look better. In August 2024, it was still 18.8%. Kita ninyo, di ba? Kung sa Pilipinas, meron na namang patrabahong naghihintay, mga ka-istorya, yung mga newly graduate na Pilipino, pwedeng makinabang doon, 7,000 jobs. Yung sa Still Asia. Sa China, wala eh. Bagsak eh. Hindi nila mabigyan ng maayos na salamat sa atin pong presidente. Salamat sa ating gobyerno. Hindi matatanggap yan ng mga kapapaitan. Well, tanggapin man nila o hindi, realidad, real talk ito, kaibokretohan lang nila, nakikinabang sila, tanggapin man nila o aminin man nila o hindi. Ito pa, magandang balita, mula sa panahon ni Noynoy Aquino, dumaan ang Duterte administration. Ngayon lang, sa administrasyon ni PBBM, nangyari ito. Nagawa ni PBBM na mabigyan ng magandang pabahay, konkretong pabahay. Yun pong mga biktima po, mga ka-istorya. Yolanda ito eh, bagyong Yolanda sa Leyte, sa Samar at sa Biliran. 3,000 mahigit na pabahay. Pati mga DDS dyan, makikinabang. Ayan, na-vlog ko yan eh, yung pabahay ni PBBM diyan sa Eastern Visayas, sa Samar, kasama diyan sa Biliran. Konkreto talaga eh, concrete housing na row type, yung nagdikit-dikit, pero konkreto siya. Ngayon panahon pa yan ni Abnoy, ni Pinoy di Abnoy,
Panahon niya yan, at ang ginawa ni Abnoy ay mga plywood lang. Kaya nga, ang laki-laki ng donation ng UN, ng Asia, ng Amerika, ng Japan, ng kung ano-anong malalaking bansa nag-donate ng bilyon-bilyon pesos. Tapos ginawa na lang nila ng bahay, ang mga tao diyan na biktima ng Yolanda ng mga plywood lang, mga temporary shelter, kaya nakakahiya. Pagdating ni Duterte, ganun din. Walang ginawa si Duterte. Pagdating ni PBBM, eto na, napakagandang mga bahay. Pwedeng konkrito na kasi na mga hindi na masisira ng bagyo. Kaya yan talaga, tatak Marcos. So ito naman, ang good news ngayon ay ang sikat na kumpanya ng paggawaan ng bakal, Steel Asia, ay nag-invest ng 30 billion pesos. 30 billion malaki yan. At ang gagawa sila ng planta diyan sa Quezon Province. Okay, balikan natin ang ulat ni Juan Di Historiador. Yung mga galit sa Pangulo na nangangailangan ng trabaho ay malamang makikinabang po sila dyan. Kaipokritohan batikos ng batikos kahit sila nakikinabang naman sa mga proyekto, sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon. Batikos pa more. Tingnan ninyo. Ito yung binabasihan natin. Ako hindi talaga ako nagsasalita mga kaistorya. Nagaling lang sa sarili ko. Hindi ako nag-iimbento. Tingnan niyo ang sitwasyon po sa China. Foreign capital exodus from China accelerates. Dati ko nang ibinalita na ang China nilalayasan ng mga foreign investors. Yung mga kumpanya doon, nagsasara, lumalayas, lumilipat sa ibang bansa. Mas dumadami pa. Sabi rito, Australian Outlook, Australian Institute of International Affairs. Di naman tayo kumukuha ng kung saan-saan lang na reference. Tingnan po ninyo, itong naka-highlight. This exodus of foreign capital, yung paglayas ng mga foreign capital, mga foreign investment yan, mga negosyo yan, mga kumpanya yan, is driven by multiple factors. Ano ba yung dahilan? Bakit sila lumalaya sa China? The growing interest rate gaps between China and most other major economies as a result of their divergent monetary policy paths have made investing in China and its assets less attractive. Yung pagbagsak ng ekonomiya nila, mga kaistorya, yung prolonged real estate downturn, bagsak yung real estate industry nila And the persistently weak demand, yung consumer spending, mga tao ayaw gumastos, ayaw bumili. Yan. Doon sa China, yun ang dahilan Natural, malulugi. Ayan, tama talaga yan. Kapag hindi gumagastos ang tao, hindi ikot ang pera, ang ekonomiya ay maputol. Di ba, ang flow of economy mapuputol kasi walang bumibili, ang daming produkto. Kaya nga, ang merong kasabihan na everything in the world is made from China. And God created the world and everything else are made from China. Okay nga, ginawa nga ng Diyos ang sanlibutan. Pero ang China ginawa din ang lahat ng bagay. Kasi naroon lahat ng paggawaan Sapatos, you name it, kahit anong paggawaan nandun sa sa China, yung mga imitation lahat na riyan. Ang problema lang ay walang trabaho ang mga kabataan ngayon sa China, kaya hindi sila nagsha-shopping. Nagkukuripot sila, kaya ang word na kuripot galing yan sa China Ang mga taong kuripot talaga ay Chinese. Kumakain nga lang yan ng lugaw noon Dito sa Pilipinas, pagdating nila dito, sila yung mga tumakbo galing sa giyera, humingi ng asylum sa Pilipinas. Yang si Henry C. ay yung may-ari ng SM, mga pulubi yan noon. Nagbibenta lang yan ng mga ng pansit. Pero sinuwerte dahil sa kakuriputan, kuripot. Kaya yan, yumaman, di ba? Merong mga istorya yan Yung may-ari sa Cebu ng Rositas, sino bang taga Cebu riyan na nakikinig sa akin? Yung Rositas Department Store, pinakamalaking department store na original from Cebu, ay Rositas kasi nakatira ako ng Cebu matagal Ang mga inchik na yan na may-ari ng Rositas, naglalako yan ng pansit sa daan, dumadaan yan sa Talamban, hanggang doon sa downtown ng San Siangco, Cebu. Ayan, naglalako ng pansit Pero ngayon, tingnan nyo ang department store ng Rositas, Cebu. Original na taga Cebu yan, na mga inchik. At talagang yan,
nagdaan sa karayom ng kahirapan. Talagang pulubi noon. Pero dahil sa kuripot, lugaw lang palagi ang kain. Kaya nga ang mga katawan ay parang pansit din, yung lupaypay, lampayatot. Ganyan yan. Kaya yan talagang pinanggalingan ng mga Chinese. Ibiglang umangat lang yan dahil sa napakaraming investors ng China dahil sa mura ang kanilang labor. Maraming naglagay ng pabrika. Kaya yumaman ang China at ng pagyaman nila, lumaki din ang ulo nila at akala nila sila'y gorilla. Sila pala'y yung maliit na klaseng unggoy, di ba? Akala nila the giant daw sila sleeping giant daw. Baka giant na tumbalubo na giant. Kaya nga lumaki ang ulo dahil mayaman na. Ngayon na karma, babagsak ang ekonomiya, nag-asialisan ang mga investors. Wala nang mga trabaho doon. Okay, tapusin natin ang video with Juan the Historiador. Yung mga kumpanya, yung mga investment doon, tapos nakikialam pa direkta ang kumpanya doon. Oo, kinakrakdown, ang gobyerno doon, kinakrakdown ng China Pinapasok nila mga kaistorya Natural, ikaw ba mag-i-invest ka sa ganyang klase ng bansa? Lalayas ka. At kung magpaplano ka pa lang, mag-i-invest sa China na ganyan ang mabalitaan mo, iiwas ka na. Realidad yan totoong nangyayari po yan sa China hindi natin yan inimbento ngayon. Okay, maraming salamat Juan the Historiador. Totoo nga ang iyong ulat na merong malaking exodus na nangyari ngayon sa China. Kawawa ang mga mamamayan dyan dahil ang gobyerno nila komunista, gusto angkinin ang buong mundo, ang buong West Philippine Sea, pati ang Amerika gustong angkinin Kaya yan, nakarma tuloy. Mataas ang tarifa na binigay ng Amerika para sa mga produktong Chinese. At sa Europe, hindi na doon binibili nila ang lahat ng electric cars ng China ay bawal na sa Europe. Kasi umuusok lang bigla walang quality. Kaya ang mga electric cars sa China ngayon sa kanilang pabrika ay nandiyan nabubulok na. Wala nang bumibili dahil pangit na quality talaga. Kaya yan, instant karma, gaba para sa China dahil sa pang-aapi sa Pilipinas, PBBM ng pabagsak sa ekonomiya ng China. Okay, ako'y magpaalam na at maraming salamat. Huwag din kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated. God bless us all. God bless the Philippines.